Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Pauna mensahe po ninyo ay King of Cups. Ayan. So, maybe you are going to embody the energy of King of Cups sa ngayon, which is very charismatic, very warm-hearted, intuitive, empathic, very sensitive, very compassionate siya. At saka, napakagaling din niya na magbigay no, ng advice. He is also a very good and compassionate listener. Kaya siguro, kailangan ninyo ng mga ganong klaseng kausap sa ngayon. And you are going to find someone, no, na mag-i-embody ng King of Cups din. So, pwedeng ganon ang ganap dito, no? Kasi, pwede rin naman na kayo yung ganon, no? Pwedeng kayo talaga yung magiging ganon sa ngayon. At, pwede rin na for others of you, maghahanap kayo siguro ng kausap na mag-i-embody or nag-i-embody ng energy ni King of Cups. So, pwedeng ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo sa ngayon. At saka, maybe you're also going to be dealing with, no, for other scenario naman, baka you're going to be dealing with someone, no, na Cancer, Scorpio, Pisces, okay? Mother Star, this is a yes card. So, siguro ang iba sa inyo dito, merong iniisip na tanong, no, sa universe or sa sarili ninyo, at maaaring nag-aantay or nagdadasal kayo for answers, no, before na makinig kayo sa reading na to, at maaaring ito yung kasagutan sa'yo. It is a yes, no. So, kung ano man ang tanong ninyo, kung meron kayong tanong sa isip ninyo, so yun, maaaring ito na ang kasagutan, no, maaaring ito na yung gabay sa'yo, no, and it is a yes. We have Queen of Swords. Ayan. So, sa ngayon, Queen of Swords, talagang yung energy na to naghahatid sa inyo ng parang encouragement sa inyo. Gisingin ninyo ang sarili ninyo na magpakatotoo na kayo, no? Kasi siguro, iba-iba na pumapasok sa isip ko ngayon. Isa dyan, no? So, siguro ang iba sa inyo dito, you can't be yourself because someone is preventing you from being so, no? Siguro merong nagpipigil sa'yo na maging malaya kang maging ikaw. Alam mo yun, yung malaya kang mag-express ng sarili mo, malaya kang magsalita ng gusto mong sabihin, malaya kang malaya kang i-express kung ano nararamdaman or iniisip mo, no? So, siguro, ang iba sa inyo, merong kumukontra or merong nagpiprevent sa inyo para magawa yon. Or probably then, no, ang iba siguro sa inyo rito, hindi ninyo ma-express ang sarili ninyo because of fear or because of self-doubt, no, na baka ang iniisip ninyo, anong sasabihin or anong reaksyon, anong maging reaksyon ng mga tao sa paligid ninyo. 'Di ba? Once nag-express kayo ng totoo ninyo nararamdaman or yung iniisip ninyo. So, yung parang gano'n, no? So, whatever the case may be, ngayon, parang magigising na kayo sa katotohanan na it's about time na to be true to yourself. It's about time na to be truthful, no, lalo-lalo na sa sarili mo, at para nang sa gayon, ka, parang maliliberate mo yung sarili mo, 'di ba, from that fear, from that pretensions kung meron man, yung ganon, no? So, what else? We have 9 of Wands. Ayan, boundaries, no? So, siguro sa ngayon, maglalakas ng loob ka na din, because you're going to start to be yourself ngayon by being true to yourself. Siguro din, 'di ba, it takes a lot of courage for you to be able to do that, 'di ba? Ganon din si 9 of Wands, no? Sinasabi din sa inyo dito na paganahin mo yung inyong inner strength,
gisingin mo yung inyong inner strength and your courage para magawa mo yung gusto mong gawin. At saka dito, lakasan mo ang inyong loob at mag-set ka ng inyong personal boundaries, no? So, yun ang kailangan mo din sa ngayon, ano? Isa pa yan na kailangan mong lakasan ng loob mo para magawa mo to, na mag-set ka ng boundaries para malaman din ng mga tao sa paligid mo, yung mga taong nakakasalamuha mo, na kung ano yung limitasyon nila, kung hanggang saan lang ang boundary nila, 'di ba? Para hindi ka na maapak-apakan, para hindi ka na alilain kung may mga ganun man sitwasyon, or para hindi ka na madiktahan yung gano'n, ano? Kasi parang sa ngayon na nag-pick up ko, for those of you, no, na may ganong sitwasyon, kasi alam ko hindi ito magra-resonate sa lahat. So, kung sino lang ang nakaka-resonate, no, sa mensaheng ito, then take this message. Otherwise, kung hindi ito sumasakto sa inyong sitwasyon, don't take it, kasi ibig sabihin, hindi yan para sa'yo, okay? So, ang iba siguro sa inyo rito, kasi sa sobrang bait siguro ninyo, sa sobrang considerate ninyo. Alam mo yun, yung hinayaan mo lang, no, na diktahan ka ng ibang tao, hinayaan mo lang na maging sunod-sunuran ka sa kanila to the extent na parang nako-compromise na din yung ano mo, yung sarili mong kagustuhan, yung respeto mo sa sarili mo, yung ganon. Pero with this, no, na kung magsiset kayo ng boundaries ninyo sa sarili ninyo, you can ensure dito, no, na you will gain the respect, no? You will gain the respect. At feeling ko mas magiging malakas yung inyong relationship with those people, no, na nasa paligid ninyo. Ten of Swords, ayan, there is ending and beginning, no? Meron ditong closure, meron ditong pagtutuldok, no, sa ibang sitwasyon sa buhay ninyo. So, this is definitely an ending, no? A painful ending. May mga luha yung skull. So, this is a painful ending to whatever it is na hindi na magandang nangyayari sa buhay ninyo. So, pwedeng ito, no? Yung dalawang ito, maybe related yan dito. Kasi, 'di ba, maglalakas ka na ng loob, 'di ba, na bawiin mo na dito yung kapangyarihan mo over yourself by being true to yourself, by being honest sa sarili mo, 'di ba? Yung parang i-claim mo na muli dito yung kapangyarihan mo over yourself. Kaya magi-end na tutuldukan mo na yung mga ginagawang, alam mo yun, pag-aano sa'yo, pagdidikta sa'yo ng ibang tao, no? Yung ganon. So, you're going to put an end to that. At maaring magkaroon dito ng diskusyon, maaring may magagalit sa'yo, but who cares, 'di ba, Libra? This is your life, so tama lang na ikaw yung masunod sa buhay mo, ikaw yung masunod, or ikaw yung, tama, masunod sa pagpapatakbo ng buhay mo, sa pagna-navigate mo ng inyong mga sitwasyon, hindi ba? So, may ganong ganap dito ang iba sa inyo, no? You are going to put some closure, no, sa mga sitwasyon na hindi na maayos or hindi na maganda ang dinudulot sa buhay ninyo. What else? We have uncertainty. Ayan, so merong mga uncertainty dito na nararanasan ng iba sa inyo, but don't worry, nothing is permanent, 'di ba? Nothing is permanent. Everything changes, everything evolves, 'di ba? Kaya for sure, no, magbabago ang inyong mga sitwasyon diyan. We have clearing, make room for growth. Okay? Make room for growth. Kailangan na talaga, no? This is ending, 'di ba? So most likely isa na to, no, sa i-clear ninyo na sitwasyon sa buhay ninyo. So, when you are removing something or someone sa buhay ninyo, definitely, or making some room, 'di ba? Magkakaroon kayo ng lugar, ng space para sa ibang bagay, para sa mga bagong bagay, bagong tao, bagong experiences, and bagong sitwasyon. Okay?
What else? We have growth. And the tallest oak tree, once it started as a seedling, don't be afraid to start something new. So, talagang papunta kayo sa pag-asenso, papunta kayo sa growth, papunta kayo sa pag-evolve, no? Hindi lang ng sarili ninyo, kundi ng mga sitwasyon sa buhay ninyo. Kaya, papunta kayo sa pagbabagong buhay. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.